Okay, gozaimasu guys. Magluluto tayo ngayon ng pancake. Request ni Joshua. So, bali, madali lang naman itong i-prepare. Tsaka naman na siya. Ready-made na talaga pa. Yung texture niya. So, bali, kumuha tayong 2 pack na ganito. Tapos, ilagyan lang natin 3 itlog. Depende na sa inyo yung anong tubig lalagay nyo. Kunin nyo lang yung tamang texture niya. Pero ang ginamit natin, gatas na. May mag-alalahanan na to guys. Dito yung gano'ng matamis na gatas. Tapos nilagyan lang natin ng konting mantika sa loob nito. Tapos konting asin. Konting asin lang. Depende naman sa inyo kung gusto mong lagyan ng asin o hindi. Kasi sa inyo yan. So yun, tara. Luto tayo guys. Let's go! Hi guys, so bali kahapon pa nga itong video at wala nga tayong planong lumabas kasi nga maulan talaga. Bali, 4 na araw nga tayong walang pasok mula pa nung Huwebes, kaya ito, nagluto na lang tayo ng pancake. So bago pa natin umpisa na itong kwentuhan natin, by the way, ako nga pala si Joel, TATP dito sa Japan. Let's go! So bali kalahating taon na naman nga guys, no? Ang bilis nang talaga lumipas ng araw at buwan dito, lalo na kung busy ka sa trabaho. Hindi mo na mamalayan, halos patapos na pala yung 3 years na kontrata mo dito sa Japan. Tapos sa susunod, mag-e-extend ka na naman, di ba? Enjoy mo lang, ganun lang talaga ang buhay. Sa una, hirap. Sa susunod, giginhawa rin tayo. Yun ay kung mag-e-extend ka pa ulit, hindi, joke lang. So babalik nga tayo dito sa pancake guys. Simple lang magluto nito at pag nakita mo medyo bumula-bula na ng ganyan, pwede mo nang baliktarin. Medyo napatagal pa yung pagbaliktad ko dyan at yan, tignan mo. Naging kakulay ko ng konti. Finished product guys. Itadakimasu! So fast forward na nga guys at kinagabihan na nga to, siguro mag-aalas 7 ng gabi. Lumabas nga lang kami saglit para mamili ng baboy at pang sinigang dahil trip nga namin magluto na may sabaw ngayon. Medyo maulan nga at masarap talagang humigop ng sabaw. Ang totoo nga niyan, medyo pabago-bago ng isip yung taga-request natin ng ulam na si Joshua. Dapat nga talaga ang lulutuin namin ay sisig. Mamimili nga sana kami ng pisngi ng baboy. Naikwento ko nga kasi sa kanya na nung nakaraan na nagpunta nga ako dun sa Vietnamese store ay nakakita nga ako ng pisngi ng baboy. Nagkataon naman na marami nga daw siyang sibuyas at meron din siyang rino at kabibili niya lang din ng isang balot na sili. So di eto na, nagsuot kami ng kapote, nagplano at nagbike na kami papunta ron. Paglabas namin ay medyo malakas-lakas nga talaga ang ulan at napasabak kami, pero huwag kayong mag-alala, hindi naman kami nabasa. Ang kaso nga lang, nung dumating kami doon, hindi yun yung ine-expect naming makita. Pagbukas namin ng freezer doon sa may tindahan, nakita nga namin ay tenga ng baboy at wala talaga yung pisngi. So di eto na, pumasok na yung konting kuro-kuro at debate. Hanggang sa napadpad na ngayong usapan namin tungkol sa air fryer or magdi-deep fry ba kami. So sabi ko sa kanya, pag-isipan nga muna natin kasi unang-una wala kaming air fryer, tapos kung magdi-deep fry naman kami, bibili pa kami ng katakot-takot na mantika. Hanggang sa eto na nga ay nag-ikot-ikot muna ako dun sa tindahan, tapos nakita ako ng chiller. Pagbukas ko, bumungad sa akin yung isang bugkos ng kangkong na mura lang guys, 300 yen lang. At dun na nagtapos yung kwento ng sisig na nauwi sa sinigang. At ang pinakabuod niya ng kwento ay hindi lang ang babae ang nahihirapang magdesisyon. Kami rin kung minsan, at yan nga yung problema ng mga OFW. Sa karimbasa nahihirapang mag-isip na lulutuin mo kinabukasan, babaunin, or kakainin pag uwi mo. Minsan nga itutulog mo na lang sa sobrang pagod mo. Minsan nga napapaisip din ako, lamang din pala yung may mga asawa kasi may mag-aasikaso sa kanila. Lalo na kung magkasama kayo nagtatrabaho sa abroad, diba? O siya, mabalik na nga tayo dito sa niluluto ko. Pagkatapos ko nga gisa-gisahin yung baboy natin hanggang sa makuha ko yung tamang lambot niya, ay nilagyan ko na nga ng labanos at ng gabi. Sutay ko na lang ulit guys at hindi na natin titimplahan yan dahil natimplahan na nga natin yan ng patis at paminta. Lalagyan na lang natin ng nor cubes mamaya. Sa ngayon, buhusan muna natin ng sandamukal na sabaw. At dahil marami-rami pa nga tayong gulay na ilalagay, inilipat ko na nga sa mas malaking lutuan yan. At nung pakiramdam ko malambot na yung baboy, tinimplahan na natin ng sinigang mix yan. Baka naman. Halos hindi ko naman ibinuhos lahat ng laman ng sinigang mix kasi nga hindi rin gaano mahilig si Evan sa maasim na ulam. Kayo ba? Ano mas prefer nyo? Maasim na sinigang o yung saktuhan lang? Hinalo-halo ko lang ng konti hanggang sa makanaw natin yung sinigang mix at yun, naglagay na nga tayo ng okra at talong. Hinuli ko talaga kasi malalambot lang yung gulay na yun at padali nga lang siya maluto.
At dahil ayaw naman natin malabsak o madurog yung gulay na yan, siguro mga 2 to 3 minutes lang at hinalo na natin yung kangkong natin. Madalas kapag nagsisinigang kami ay spinach yung ginagamit namin. Dahil nakabili nga kami ng kangkong, tara ilagay na natin to lahat dito. At dito na nga magtatapos yung kwento ng sinigang natin. Sana nag-enjoy kayo. Wala munang gala, siguro next week. So paano, bounce na ako at may trabaho pa ako bukas. Salamat sa ilang minuto nyo. Sana huwag kayong magsawang manood kahit medyo napapahaba yung video natin minsan. At kung gusto nyo nga makapunta dito sa Japan, nandito ang aking agency at ang aking school. Nandito na rin ang mga taong kailangan nyong hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Jigaimade, sayonara, soshigo, shicho, arigato gozaimashita.